Sa wakas, matapos po ang mahabang paghihintay, ang PiCoin ay opisyal na pong nakalista sa mga pangunahing exchanges tulad po ng OKX at saka Bitget. Marami sa atin ang matagal na pong nagmimina ng Pi sa ating mga cellphone or smartphones. Pinapanood itong lumago, ngunit walang paraan para makapag-cash out. Ngayon, possible na itong ibenta at makuha ang ating pinaghirapang kita. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado kung paano magbenta ng PiCoin mula sa pag-transfer nito mula sa ating Pi Network wallet patungo sa isang exchange hanggang sa pag-execute ng ating unang trade at ligtas na pag-withdraw sa ating mga funds. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung paano nga ba magbenta ng PiCoin. Yan, napakasimple lamang po yung mga steps dito. Kaya una ay syempre ilipat po natin ang ating PiCoin sa isang exchange. Ayan, ito po yung first step, ang paglipat ng ating PiCoin sa isang exchange. Buksan lamang po natin yung ating Pi browser. Ayan, Pi browser at pumunta sa ating Pi Network wallet. Ayan, tapos i-unlock po natin ito gamit ang ating passphrase. Ayan, pagkatapos ay click po natin yung pay or request upang simulan ang transfer. Piliin po ang manually add wallet address. Yan, ulitin ko, piliin po natin yung manually add wallet address. Pagkatapos ay kopyahin po ang iyong Pi deposit address mula sa OKX o ibang exchange na tumatanggap po ng Pi deposits. Ayan, yan po yung ating sample dito na Pi deposit address. Pagkatapos ay i-paste. Yan, i-paste po ang address sa ating Pi wallet. Yan, hindi na po natin kailangan ng memo. Pagkatapos ay kumpirmahin ang transaction at hintayin na maipakita po ang deposito sa ating exchange account. Tandaan, ang mga Pi transfers ay hindi po instant. Maaring tumagal ito ng 10 to 30 minutes o higit pa, depende po sa network traffic. Ayan, pangalawa ay paano po magbenta ng PiCoin at i-withdraw ang ating kita. Ayan, para naman gawin ito ay umpisa ay pumunta po tayo sa trading section ng ating napiling exchange. Pagkatapos ay hanapin po ang Pi USDT na trading pair. Ayan, dito po natin isasagawa ang ating sell order. Ayan, pumili po sa pagitan ng market order o limit order. Ang market order ay nabebenta po agad sa kasalukuyang market price, habang ang limit order naman ay nagbibigay daan ito para ilagay natin ang ating sariling presyo at hintayin hanggang sa marating ng market price ang presyong ito. Ngayon, kapag naisakatuparan po ang ating sell order, ay maaari po natin convert ang ating USDT sa fiat currency o iba pang cryptocurrency kung kinakailangan. At panghuli ay i-withdraw po. Maaari na po nating i-withdraw ang ating funds papunta sa ating mga bangko o external wallets. Sa OKX, ang withdrawals para sa PiCoin ay magbubukas po sa February 21, 2025. Kaya kailangan po nating maghintay hanggang sa petsyong ito upang mailipat ang ating mga funds. Ngayon ay saan at kailan po dapat magbenta ng PiCoin? Ayan, hindi lahat ay maaari pong agad na magbenta ng PiCoin. Kung ikaw po ay nagmina ng Pi sa loob ng maraming taon at matagumpay na nailipat ang iyong mga tokens sa mainnet, maaari mo na itong ilipat sa isang exchange at ibenta. Ngunit kung ang iyong Pi ay nasa enclosed mainnet pa rin, hindi mo pa ito maaaring ibenta o ilipat. Kailangan mo munang kumplituhin ang KYC at saka mainnet migration. Ang enclosed mainnet ay isa po itong limitadong phase ng Pi network kung saan ang mga user ay hindi po maaaring mag-transfer ng Pi sa labas ng ecosystem. Ito po ay ginawa upang matiyak na tanging mga verified users na may tunay na Pi balances ang maaaring mag-trade sa mga external exchanges. Kaya yan, meron pong mga exchanges na naglilista ng PiCoin at ang kanilang mga schedules ay meron po tayo rito yung kanilang mga schedules.
Ayan. Ang OKX, ayan, nandito po yan. Ang OKX ay, ang spot trading po ay magsisimula sa February 20, 2025 sa 8 AM UTC time po yan. Pagkatapos po ng isang oras na call auction ay magsisimula po sa 7 AM UTC. Ang withdrawals ay magbubukas po sa February 21, 2025, 8 AM UTC. Ayan, sa Bitget naman ay maglilista rin po sila ng PAI para sa kanilang trading sa February 20, 2025. Ngayon ay dapat mo bang ibenta o i-hold ang iyong PAI coin? Ngayon na ang PAI coin ay sa wakas ay nakalista na, isa pong mahalagang tanong ang lumilitaw. Dapat mo bang agad na ibenta ang iyong PAI coin o mas mabuting hintayin pa? Ngayon ay wala pong tama o maling sagot dito. Ito po ay nakadepende sa iyong mga layunin at kakayahang tumanggap ng risk o panganib. Kung kailangan mo ng agarang liquidity, ang maagang pagbebenta po ay maaring ang pinakamainam na opsyon. Kung naniniwala kang tataas pa ang halaga ng PAI pagkatapos ng listing, ang pag-hold naman ay maaring mas matalinong desisyon. Ngayon, anuman ang iyong desisyon ay mahalagang gawin ang iyong sariling research or DYOR bago po magpatuloy. Dahil marami pong PAI ang nakalak sa enclosed mainnet, maaaring mababa ang sell pressure sa simula na posible pong magdulot ng pagtaas ng presyo. Gayunpaman, ito ay pawang haka-haka lamang. Ngayon ay paano po makakakuha ng pinaka magandang halaga or price kapag nagbebenta ng iyong PAI coin? Yan, upang maibenta po ang iyong PAI coin sa pinakamagandang presyo ay huwag pong magmadali. Yan, meron po akong ilang mga tips dito. Una ay pag-aralan syempre ang mga chart at suriin ang market trends. Obserbahan po ang galaw ng presyo at alamin kung kailan ang pinakamainam na magbenta. Pangalawa ay ihambing po ang mga presyo sa iba't ibang mga exchange tulad po ng OKX at saka Bitget. Maring may pagkakaiba po sa presyo sa bawat platform. Pangatlo ay gumamit po ng limit orders sa halip na market orders. Sa ganitong paraan ay maiiwasan po natin ang pagbebenta sa hindi kanais-nais na presyo. At ang panghuli ay magbenta po ng paunti-unti sa halip na isang bagsakan. Ito ay upang mabawasan ang epekto sa presyo at maiwasan po ang slippage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.